Yung sinasabi ko kanina na dito ako ay tagapakinig lamang dahil aminado ako na pagdating sa mga usapin, ay kulang pa ang aking mga kaalaman, kaya ako ay transparent na ako ay nakikinig sa bawat panig. Ano? Okay. That's good. Ang kami kasi dito, the reason na nabuo yung mga ganitong apologetics namin mga Kristiyano kasi kami din, burden din namin na ah, yun nga, sumagot sa mga objections ng ibang, hindi lahat ng Muslim kasi hindi naman lahat ng Muslim nakikiano. Yung ibang mga sabihin natin, mga ibang Muslim din, they also provide objections sa pananampalataya namin. Sumasagot kami, sinasagot namin. Kaya nagkaroon ng apologetics. Yun yung pinaka namin dito. Another na misinterpretation, yung sinasabing sumasamba sa tatlong Diyos. Yan, sasagutin din natin yan, no? Kasi sinasabi ng ibang Muslim, katulad nung narinig namin, sumasamba daw sa tatlong Diyos. Hindi po, wala po kami paniniwala na sumasamba sa tatlong Diyos. Kundi, sumasamba sa iisang Diyos, referring to one being, pero itong one being na to, meron po itong three persons. Hindi sila separated na gods, kundi unified being sila at unified person sila. Kaya kahit si Kristo ay makita, andun na rin yung Ama, andun na rin yung Holy Spirit. So hindi sila separate na, andun yung isa, nakita po, sila. Hiwalay sila, hindi po. Pag nakita si Kristo, nakita na ang Ama at ang Holy Spirit. Yan ang sinabi ni Kristo sa 1 eh. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. So malinaw na yung oneness nila andoon. So hindi talaga siya three gods, na walang three gods so doon. Yun po yung na-misinterpret sa amin. Pinaasar kami, sumasamba sila sa tatlong Diyos. Which is wala po kaming paniniwalang gano'n. At sinabi naman ni Pablo yun eh. Kahit si Pablo ho, sabi niya sa Romans 3:31, there is only one God who saved the Jews and the Gentiles. Kaya hindi po namin pwedeng sabihin na sinabi ni Pablo only one God. So bakit kami maniniwala ng tatlong Diyos? Sinabi ni Apostol Pablo. Yun po yung mga talakayan na hanggang ngayon tinatalakay pa rin. Hanggang ngayon na-misinterpret pa rin kaya hindi natapos-tapos yung mga debate. Pero kami wala kaming tigil sa pagsagot. Yun lang po sa amin para maintindihan lang. Halimbawa, sinabi ng Muslim, may mababasa bang Trinity sa Bible? Meron po kami papailalatag na talata na mababasa talaga siya. Kaya lang, hindi naman paniniwalaan yun eh. Kumbaga, nagcha-challenge lang. Kahit useless yung challenge, for the sake sa mabasa, sige, pabasa natin. Kapag kami naman magtanong, saan po mababasa Tauhid? Yung sinasabing oneness daw. Kahit sa po sa Quran, kahit sa translation po, kahit sa Arabic po wala pong mababasang ganon. So kung walang mabasa, hindi na totoo. Yun po yung argumento namin. So pag hindi mabasa, hindi na totoo. So, babalik doon sa dilemma. Yung pointing finger fallacy. That you are pointing finger at others, yun din naman yung case doon sa kabila. So, same lang. So, wag dapat gamitin yung ganong argumento. Mas maganda, patunayan kung bakit tauhid. Ano ba ibig sabihin ng tauhid? Ibig sabihin ng tauhid, oneness daw. Pero kung titignan mo yung mga dictionary at mga ibang scholars, sabi nila unity of Allah or unification of Allah. Unification. So, unification is a noun which refers to groups. Groups. Ibig sabihin, isang singular term pero yung meaning niya is plural. Maramihan. Unity. Merong scholar po tayong makikita dyan. Sabi nila, Tauhid means unification. Dito kasi makikita natin Tauhid in Islam, the core principle of divine unity. So ito daw ay divine unity. So hindi siya one person kundi ay one unity. Ito naman ay galing kay Salim Boyahya. So ito yung paliwanag ng isang Islamic scholar, Islamic article maker. So, unity of Tauhid. Tingnan natin Sabi dito sa baba,
At its comprehensive nature, Tawhid proves clarity, purpose, and unity. So, God is Tawhid means unity. Magkakaroon ng question ng mga Kristiyano. So, kung Tawhid ay unity, ano yung na-unite doon sa Tawhid na yon? Ano yung na-unite sa Diyos? Kasi kung siya ay isa siya na unity. So, ano yung na-unity sa Kanya ngayon? So, syempre, magkakaroon ng katanungan ng may ibang Kristiyano. Syempre ako, isa na ako sa magtatanong dyan na unity siya or unified. Which is, pag tinignan natin sa history, itong salitang Tawhid ay meron na po itong naunang termino. At ito'y isang church group doon sa Ethiopia yung sinasabing Tawahido Church. Ayan, tingnan, search lang natin. Ito'y talaga paghahayag lang naman. Ito'y hindi para maniwala ka, kundi para mapakinggan mo yung side ng Kristiyano. Kasi mas maganda mapakinggan din ninyo yung side namin. So ito po ay Church of Tawahido Church. Ito po ay noong 3rd century AD. So it was 300 years before Muhammad was born in Arabia. So meron na umiiral na isang Christian church na tawag sa kanila Tawahido Church. Ang tanong dito, ano po ibig sabihin ng Tawahido sa kanila? Ito po ay united as one. Ayan o. So nasa kanila galing yung term. Sa mga tuwid, bago ang Tawhid na sinasabing Islamic, ay meron ng ganyang termino na nauna pa na Tawahido din siya. Isang Coptic Christians, siyempre may alam sa Aramaic yung mga yan. Ang meaning din yan ay unified as one. Unity din. Same lang din sa sinabi ng scholar na unity daw ang ibig sabihin. Kasi yan po ay associated na doon sa naunang existence ng mga galing sa mga Kristiyano na united as one. Ibig sabihin, yung si Kristo ay unified. May union siya, yung kanyang divine nature at kanyang human nature ay tawhid or nagkakaisa. No? So yun pala ang ibig sabihin. Ayoko namang sinabing kinopya ng Islam, kundi yung kanilang termino na yan, maliban na wala yan sa Quran, wala din sa Hadith, meron ng ganyang naunang termino. Christianic, no? Christianized term from the Tawahido Church sa Ethiopia, sa Egypt. Nakapagtataka dito kung bakit may background ang isang Islamic knowledge doon sa Tawahido, kasi meron tayong mababasa sa Hadith na si Muhammad ay pumunta ho sa Ethiopia din, no? Kasi meron tayong makikita sa Hadith, no? Sa Ethiopia, pumunta ho sila dyan, no? Ngayon, may pangyayari kasi na si Muhammad ho, pumunta ho siya doon, may nakita sila doon. Sino ba kasama? Si Aisha. Sige po, sasayin po natin, no? Sige. Ito po hindi paninira, ito po ay base po sa ating nababasa ko. Kung meron mo pong Muslim na magre-react, pwede nyo nilang sagutin, pwede po sila umakyat dito para sagutin yung objections po na ito. Ang sabi ho dito, hadatana Muhammad ibnul Mutana, hadatana Yahya, Aisham, qala hadatani Abi an Aisha, radiyallahu anha, anna Habibat, wa Salama daqarata, qanisatan, وآينها بالحبشات فيها تصاوير قدرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنى على قبره مسجدا وساوروا فيه أعتقا صوارا أولئك شرير الخلق indalahi yawmal kiyamat. So, ang sabi ni Aisha, Habiba and Salama mentioned a church. Okay. So, mentioned a church they had seen in Ethiopia. And in the church there were pictures. Exactly, ang Ethiopian church ay marami po silang pictures. Marami po yung mga pictures sa loob, no? Ayan o, mga pictures ng kanilang dingding, mga pader, ang dami pong pictures dyan. Exactly, pumunta daw sila sa isang church, kasama si Muhammad, kasama si Habiba, at si Salama, na ninarate ni Aisha sapagkat kasama din si Aisha doon. Pumunta nga sila sa Ethiopia.
So pumunta daw sila doon sa isang church sa Ethiopia na marami dong pictures, which is exactly ang description na ang itong Tawahido Church ay marami ho yung mga pictures. Marami ho yan. Pag tingnan mo dito sa Wikipedia, may mga inscriptions po sila, mga images po yan, mga painted po yan, no? So when they told the prophet of this, he said, those people are such that if a pious man amongst them died, they build a place of worship over his grave and paint, ayun, these pictures, pinipaint nila yung mga saints, which is exactly yung na ginagawa ng mga Ethiopian Tawahido Church na yung mga patay nila na mga hero sa mga persecution at yung mga talagang tinitrato nila napakagalang-galang ng mga kakristyano nila. Pinipaint nila doon sa kanilang churches. No? Pinipaint nila para in commemoration doon sa ginawa ng Kristiyano na to. Ano yung nagawa niya. So, nasaksihan daw nila to na pag meron dong namatayan sa kanila, ay pinipaint nila ang mga muka, ang mga pictures. Those people will be Allah's worst creature on the day of resurrection. Ang sabi ni Muhammad, sila yung mga tao na worst creatures sa araw ng paghuhukom sapagkat gumagawa daw ng pictures. So, ang punto dito, pumunta sila sa Ethiopian church na may mga pictures daw, which is exactly describes this church. The Tawahido Church. Very clear na itong Tawhid Unity in Islam. Before ho yan, meron na pong ganyang concept at going back to 330 AD. So therefore, ang Tawahido is a concept coming from this nauna na to, no? Itong 3rd century Ethiopian Church. Ayan na. So, yun po yung talagang ebidensya na meron po tayong hawak.